Bukod nga sa bracelet at paggawa ng mga bulaklak ang ginagawa ko, ang isa ding pinagkakabalahan ko ay nag-aalaga ako ng baboy. Pero sad to say, ito na yung huling araw ng baboy na to sa akin. Binili nga nila sa akin to at kakatayin na nila kinabukasan. Hinihintay ko na nga lang yung mga bumili dahil kukunin na nila ngayon. Sinusulit ko lang yung mga huling oras nito dahil nga napamahal na to sa akin. Malaki-laki na nga ito dahil ilang months ko na tong inaalagaan. Halos araw-araw ko nga tong pinapakain ng umaga at hapon. Nagpapaalam na nga ako sa'yo dahil ito na ang huling beses nating pagkikita. Kaya patawad kung mas pinili kitang binenta. Kailangan lang kasi talaga at wala na akong magagawa. Kaya salamat sa mga araw na nakasama kita. Huwag kang mag-alala dahil ipag-pray na lang kita. Dahil sa'yo may panibago na namang pera. Pero huwag kang mag-alala dahil bibili din ako na ipapalit ko sa'yo. Salamat kasi kahit late na kita pakainin, hindi ka nag-iingay. Ang bait-bait mo at ang cute-cute mo, kaya ang sarap mong ibenta. Mukhang parang ikaw nagpapaalam ka na din sa akin. May balak ka bang sabihin sa akin bago kanila kukunin? Oh, maraming salamat daw sa mga feeds. Oo, huwag kang mag-alala dahil alam ko namang favorite mo yon. At eto na nga, dumating na nga yung mga taong kukuha sa'yo. Akala ko nga mahahalata mong kukunin kanila. At ang alam ko magwawala at matatakot ka. Pero nung pinaamoy lang sa'yo yung feeds, lumabas ka na. Kita mo naman basta feeds mabilis ka. Pero ano pa nga bang magagawa kung lumabas ka na at magpapaalam na ako sa'yo? Luck na lang sa next chapter ng life mo. At nung tuluyan ka na nakalabas, inabot na nga sa akin yung feeds na sana yun yung kakainin mo. Pero hindi ka na pwedeng kumain dahil kakatayin ka na nga. At yan na nga, bigla ka na ngang nagwala. Sabi ko naman sa'yo, dapat ka nakapanag-attitude. Sobrang nakaka-proud kasi ang laki-laki niya. Medyo nakakapagod kang alagaan pero happy to say dahil naging parte ka ng buhay ko. Halos araw-araw parang ikaw na nga yung amo ko dahil kailangan kitang paliguan at pakainin. Aminin natin na medyo mahirap ang mag-alaga ng baboy. Kinakailangan na meron ka ding pagkukunan ng pera para sa pambili ng mga feeds nila. Kaya happy naman ako dahil naipro-provide ko yung pambili ng feeds niya. Dahil na rin sa paggawa ng bracelet at paggawa ng bulaklak, nakakabili ako ng mga feeds niya. Dahil isa rin to sa magandang investment mo. Lalo na mataas ngayon ang bayad ng mga baboy. Kaya sa mga taong may balak mag-alaga ng mga baboy, itry nyo lang. Baka dito mas maganda yung mga kapalaran nyo. Importante, meron kayong pagkukunan na ipambili ng mga feeds nila. Dahil kinakailangan, meron ka ding pagkukunan. Hindi naman pwede na puro lang utang. Dahil mas lalong mas madaming maaapektuhan. Dahil ang pag-aalaga ng baboy hindi basta-basta. Kinakailangan, meron ka ding panahon at oras sa pag-aalaga ng mga ito. Dahil kinakailangan din nila ng atensyon lalo na sa pagpapakain. At dyan nga na part, nahihirapan na silang pahigain yung baboy. Dahil nga medyo malakas at mabigat yung baboy. Halos 4 na nga sila na naghahawak sa baboy. Pero nahihirapan pa sila. Ang bilis-bilis ka ng panahon kasi kailan lang nung maliit yung baboy. Halos ako nga lang noon ang nagbubuhat dyan. Ngayon, 4 na tao, hindi pa kayang buhatin. Medyo nahihirapan pa nga silang itali dyan. Dahil kailangan nga nilang itali yung magkabilang paa niyan. Parang ayaw pa nga niyang makatay ngayon. Sige lang, ilaban mo girl. Mga oras na yan, magulo nga akong nagbibideo dahil tinataboy ko nga yung mga aso. At yan nga na part, tuloy na nilang napatumba yung baboy. Pero sobra siyang malakas kaya nagpupumiglas. Balak ko pa sanang tumulong kaso wala nang magbibideo. Kahit anong gawin mo girl, wala ka nang kawala. Kailangan mo nang sumuko dahil kailangan ka nila. Dahil isa ka nga sa kakatayin nila. At dyan nga na part, nahihirapan pa rin silang itali dahil nagpupumiglas nga. Pero no choice girl, 4 sila, iisa ka. Sa wakas na itali na nga din nila. Napagod na din siguro kakapumiglas. Napaka-strong and independent woman mo. Kaya hangang-hanga ako sa'yo girl. Salamat sa mga ilang buwan na nagkasama tayo. Huwag kang mag-alala dahil lagi kitang maaalala. Kaya kailangan natin ulit bumili ulit ng baboy. Dahil hindi pa dyan natatapos ang pag-aalaga natin. Bibili pa nga ulit ako ng baboy. Pero sa ngayon, magpapahinga muna tayo. Baka sa susunod na lang na buwan na bibili ako ng baboy. Pero sa to say, hindi pa nga nauubos yung feeds na binili ko para sa baboy. Pero hayaan mo na, at least na ibenta na natin. Kaya kayo kung nag-iisip kayo ng pagkakakitaan, itry nyo tong pag-aalaga ng baboy. Maganda siyang investment, lalo na pag may mga trabaho kayo. Una nyo nga i-consider yung pambili ng mga feeds nila. Pangalawa, yung paglalagyan nyo ng baboy. Kinakailangan din na malinis at hindi nakakasulasok yung amoy, lalo na pag may mga kapitbahay. Kinakailangan kasi na maayos at malinis yung tinitirhan ng baboy para din hindi siya magkasakit. Kaya nga nang sabi ko, ang pag-aalaga ng baboy kailangan may oras at panahon. Para naman masubaybayan yung paglaki at lagi silang maging healthy. Kailangan hindi siya nakapeperwisyo sa iba. Laging linisan ang mga kulungan ng mga baboy. Dahil kung hindi, mangangamoy yung mga tae nito. Makakaapekto sa mga kapitbahay at baka magreklamo pa sila laban sa'yo. Kung gusto mong magkaroon ng piggery, dapat dun sa walang bahay. O kaya naman, pwede mo na siyang gawing farm. Pwede ka na din maglagay ng palaisdaan. Pwede kang mag-alaga ng kambing, manok at iba pa. Siguro ganitong buhay ang ginugusto ng mga karamihan. Yung peaceful at walang masyadong gulo. At dyan nga na part, halos nagpupumiglas pa din yung baboy. Hindi pa din siya nakaka-get over. Kaya pasensya kung binenta kita, bawi na lang ako sa next life. Siguro isa sa pinakamahirap na part ang iladgo ng mga alaga nating ganito. Pero no choice kasi kailangan din natin siyang ibenta. At dyan nga na part, binuhat na nga siya at lalagay na siya sa sasakyan. Kaya paalam na, mag-iingat ka palagi. Salamat sa ilang buwan na pagsasama
nating dalawa. Tawad kasi minsan hindi ka napapakain ng maayos ni Ma'am Kitkit. Ganun talaga siya at wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa dahil andyan ka na nga. Huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko mabuti yung susunod na papalit sa'yo. Papalakihin ko siya ng maigi tulad ng pagpapalaki ko sa'yo. Aalagaan ko siya ng maigi tulad ng pag-aalaga ko sa'yo. Ito na siguro ang mahirap na parte ng pag-aalaga ng baboy, ang magpapaalam. Pero kahit ganun, madami akong natutunan sa'yo. Madaming parte ng buhay ko ang binabago mo. Na kailangan mo lang maging masipag at matyaga sa buhay. Na hindi natin nakukuha ng madali ang mga bagay na gusto natin. Minsan kailangan din natin itong paghirapan. Kaya paalam, ako po si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!